Ayan guys, good morning. Tinanggal ko pala itong fuse box natin kasi ayaw umikot itong pinaka blower motor niya. Wala siyang power supply dito sa natin, sa main, sa fuse. So kaya tinanggal ko para i-check up itong laman loob kung anong naging problema niya. So pwedeng nabulok kasi yung pin niya, corroded. So, bali babaklasin ko muna to para makita kung anong naging problema sa loob. Ayan guys, baklasin ko muna. Ayan guys, ito na, nabaklas ko na. So yun, grabe ang putik niya dito sa loob kasi may issue na ito ng nalubog sa baha. So bali ito yung pinakatitingnan natin dito. Ito, bakit nawalan siya ng power. So marami-rami tayong tatanggalin dito. So tanggalin ko muna yung pinaka second layer nya para makita yung connection ng pin kung anong naging problema. Ito na yung second layer. So marumi pa rin sa loob. So, check pa natin tong iba kung anong problema. So, ito na, third layer natin. Ayan. Bali hugasan ko muna ito para makita kung anong may damage dito. So baka ang problema niya marumi lang kaya ayaw mag-contact. Pero magti-tracing pa rin ako dito sa may niya, sa may wiring. So pwedeng marumi lang kasi. So mag-trace na lang ako dito kung anong naging problema niya. Ayan guys, nalinis ko na rin. So bali wala na yung mga putik-putik. Tapos yung contact niya malilinis na. So ibabalik ko na lang to para ma-double check ko na rin yung wiring kung ano rin ang naging problema sa wiring. Sana ang problema niya nandito lang, nag-lost contact lang para hindi na masyadong mahirapan sa pag-troubleshooting. So i-assemble ko na muna ito para makita ko na kung mayroon ba bang problema dun sa pinaka wiring nya. Yan guys, ito na yung fuse box na nilinis ko nga pala. Tapos habang nagto-troubleshooting ako ng electrical, so nakita ko dito marami na palang binago dito at kinonvert. So wala na siya sa original setup. So medyo masakit na to sa ulo. Hindi na siya original. So napakialaman na yung wiring. Kaya ang gagawin ko dito, magti-tracing ako kung anong ginawa dito. Kasi pag mga ganito kasing napakialaman na, masakit na sa ulo to. Dati kasi gumagana naman to eh. So pinawiring sa iba, ayun, hindi na gumana. So
So bali ang gagawin ko na lang dito, tracing kung anong ginawa. So titingnan na lang natin to kung tama ba yung pagkatap, kasi nung nilagay ito, saka naman hindi na tuloy gumana yung radiator fan motor. So ayun guys, mag troubleshoot muna ako dito sa wiring nya. Ayan, ang dami ng putol. Ayan guys, nag-troubleshooting na pala ako ng wiring dito. Tapos nakita natin mayroong putok na fuse. Tapos ito naman yung natin, yung relay. So bali ang nakasulat kasi dito, EC pan number 3 saka EC pan number 2. So ito yung number 3 na relay, pan relay. Ito yung number 2 na pan relay. So ang relay type niya kasi ay normally open type na relay. So ito kasi gagana ito pag nagmagnetize na yung natin, pinaka power, yung coil dito sa loob, pag nabigyan na siya ng power ng switching on. Tapos dito naman sa radiator natin, ang type naman ng relay niya ay normally closed. So ito naman, kahit wala pang power ito, gagana na ito. So kapag nabigyan ngayon to ng nabigyan ng power ang solenoid, magka-cut off siya. Yun ang trabaho nitong sa radiator fan relay. So kaya nga mayroon tayong dito, negative switching para sa radiator fan motor. Ayan guys, after kong mag-check at mag-ayos ng mga wiring, so dinoble check ko na itong niya, linya, kung tama ba yung pagkakabit. Okay naman, tama naman. Tapos dito, bali aayusin ko na lang ito. So siguro iti-tape ko na lang ito para ma-secure na walang didikit. So bali i-secure ko na lang to. Tapos dito, ito yung sa radiator fan natin, yung power ng makina. So bali walang power ito, itong wire na to, kasi somewhere na ito mayroon tong problema dyan sa loob. Yan guys, naayos ko na yung wiring. Tapos dito, so inayos ko na rin yung wire dito sa may radiator fan relay natin. Tapos ang mangyayari kasi nito, pag binunot natin ito, aandar tong pinaka fan motor natin, kasi ito ground switching. So negative trigger ito na magbubuhay dito sa ating normally closed na relay. So ganun dapat yung function niya. So yun kasi ang nawala, yung natin, radiator fan switching natin. Tapos isa na rin naging problema, yung fuse pumutok, gawa ng mayroong shorted dito sa bandang box. So ibabalik ko lang muna ito, tapos susubukan nating gawin yung switching natin dito. So ibig sabihin kasi pag nag-switching ito, mainit na yung makina, kaya mag-cut off. Yung cut off na yung natin, negative trigger. So pag binunot natin to, kailangan umandar yung pinaka radiator fan motor natin, kasi negative trigger ito ng normally closed na relay natin. So ayun, babalik ko na muna. So ito na yung wirings nya, ayos ko na yan. Bali iti-tape ko na lang ito. So nandito kasi nakalagay yan, dito sa fuse natin, saka ito sa relay natin para sa radiator fan motor. So babalik ko muna, tapos subukan natin yung radiator fan motor kung gagana na. So ayun guys, naibalik ko na yung wirings. So bali susubukan nyo natin paandarin yung aircon kung gagana na to. Subukan natin aircon.
Ayan, umiikot na yung radiator fan motor. Tapos ito naman yung sa ano natin, radiator switching, yung sa pinakamakina. Check na rin natin to kung may power na rin. So ayun, may power na rin siya. Tapos dapat pag pinatay yung aircon na yan, yung radiator fan motor dapat yan, pag uminit na yung makina, aandar na yan. So dito naman yung magko-control ngayon sa thermo switch. So dapat kasi pag mainit na yung makina, pag nag-cut off na to, halimbawa pag nag-cut off na siya o kaya nabunot, yung pan na yan aandar. So subukan natin kung umiikot na ba yung sa switching ng makina pag mainit na. Patayin muna natin tong aircon. Tapos obserbahan natin yung radiator fan switching para dun sa makina. So babalik na muna natin tong pinaka fuse. Check natin kung may power. May power. So may power din. Ayan, may power din. Tapos ito yung pinaka negative trigger nya. Ayan. So naka power yan. So dapat pag binunot natin ito, mamamatay. So ayun, oh, namatay siya. Pag namatay ngayon ito, saka yun aandar yung pinaka radiator fan motor natin. Kasi itong pinaka normally closed relay natin, dapat mag-o-open to. Papaandarin niya ngayon yung pinaka blower. Ayan, oh, normally closed na relay. Kaya subukan natin itong ilagay. So normally closed relay, naka-open ngayon siya. So dapat pag binunot natin ito, magko-close, saka aandar. Subukan natin tanggalin. Ayan, umandar na yung radiator fan motor. Tapos pag binalik natin to, kailangan mamatayan uli. Ayan, patay na. So okay na to. Ibabalik ko na lang yung wiring. So job na uli from Autorad Automotive Technician.